Mga bagay na kailangan mong gawin upang mabaliw-baliw sa kaisip sa iyo ang isang lalaki. Sigurado ako mga kamamay, talagang paglalaanan ka ng oras ng isang lalaki, iisip-isipin ka niya palagi at talagang hindi ka maaalis sa kanyang isipan kapag ginawa mo ang mga bagay na ito. So mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin, simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So number 1, maging mysterious. Huwag mga kamamay agad-agad na inyong ipapakilala ang buo nyong pagkatao. Pagdating sa isang relasyon, kailangan bigyan nyo rin ng konting teaser ang isang lalaki upang mas marami pa siyang abangan at mas tumaas pa ang maging interest niya sa iyo. Kasi mga kamamay, kapag inyong ikinuwento na lahat ng talambuhay ninyo sa kanya, hindi na yan magiging excited pa na tanongin ka, na makasama ka, sapagkat wala na siyang gustong alamin sa iyo eh. Wala na siyang aalamin pa sa iyo, sinabi mo ng lahat. Okay? Anong magandang gawin? Kailangan bigyan mo lang siya ng konting teaser paminsan-minsan. For example, magka-chat kayo, magkausap kayo, magkatawagan kayo, magka-video call kayo. So, bitinin mo sa lahat ng panahon o sa lahat ng pagkakataon o kalimitan, bitinin mo, sabihin mo sa kanya. For example, so sa ngayon, yan lang muna ang aking sasabihin. Siguro yung iba sa sunod na. Di ba? Kapag ganyan na sinasabi nyo sa isang lalaki, mabibitin siya. At isakto nyo mga kamamay dun sa pagkakataon talagang ka-intense ang lahat o talagang kapanapanabik ang lahat. Parang isang lalaki ngayon ay humabol sa'yo at lagi kanyang iisipin. Sigurado ako kahit tutulog ng isang lalaki, hindi pa siya tutulog at iisipin ka pa niya. Baka nga mamaya sa halip na natutulog na siya, alas 12 na ng gabi, makukuha pa niyang i-message ka, i-chat ka, at tatanungin ka ng mga tanong tungkol dun sa huling yung pinag-usapan, di ba? Gusto niyo yun mga kamamay, iisip-isipin ka ng isang lalaki. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, lagi niyong bitinin. Maging mysterious kayo pagdating sa isang lalaki. So number 2, magkaroon ng sariling mundo at interes. Ito lagi ko sinasabi sa inyo mga kamamay, huwag niyong sasanayin ang inyong sarili na sa isang lalaki lang kayo nagiging masaya. Kamamay, anong ibig mo sabihin? Isa lang naman talaga dapat ang nagpapasaya sa iyo. Oo nga mga kamamay. Ang ibig kong sabihin dito, kailangan magpakita ka rin, okay, na kaya mong maging masaya rin sa ibang mga tao, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay, at hindi lamang sa iyong partner na lalaki. Okay? Kapag kasi nakita ng isang lalaki na may buhay ka sa labas ng inyong relasyon, medyo masyasyak siya ng konti. Aba, teka lang. Ito palang asawa ko, ito palang jowa ko, kaya ring maka-adapt, kaya ring maging masaya, kaya ring tumawa. Okay, kasamang iba niyang mga kaibigan. Sa pagkakataong ganyan mga kamamay, iisipin niya na pwede ka palang makasurvive o mabuhay kahit wala siya. So ngayon, lagi kanyang iisipin ng isang lalaki kapag kaganyan. Okay? So makakatulong yun sa inyong relasyon upang lagi kang isipin ng isang lalaki. At ang isang lalaki ay gagawa rin ng paraan upang lagi kanyang mapasaya, lagi kanyang mapangiti, at 'di ba? 'Yun ang magiging feedback o ang magiging impact nung ginagawa mong pagkakaroon ng sariling interes at mundo sa labas ng inyong relasyon, 'di ba, bongga? So next, magbigay ng sincere compliments. Alam niyo mga kamamay, ang isang lalaki o ang mga lalaki kalimitan, hindi sila sanay na makatanggap o makarinig ng mga compliments, okay? So paminsan-minsan, sabihan nyo rin sila o purihin nyo rin sila mga kamamay sa mga bagay na na-accomplish nila, yung mga nagagawa nila. For example, na-promote sila sa trabaho. Okay? So, napakalaking achievement nito. Ang isang lalaki ay hindi nakaka-receive kadalasan ng mga papuring ganyan tungkol galing sa ibang mga babae o sa iyo, di ba? So, bilang isang lalaki, i-compliment mo rin siya, sabihan mo rin siya na congrats, okay? So, good job, okay? Ang galing mo talaga pagdating sa mga bagay na ganyan. So, purihin mo siya paminsan-minsan at wag mo naman sosobrahan o wag mo naman isosobra, baka maging, alam mo na, baka tumaas ang pride ng isang lalaki. Yung purihin mo lang siya ng sakto, tama lang. Okay? So, mahalaga na yun sa isang lalaki. At pagka yun ay na-appreciate ng isang lalaki, mga kamamay, lagi nila kayong iisip-isipin at hindi kayo mawawala sa kanilang isip sapagkat in every time makakatanggap sila o makakakuha sila ng mga
achievements, mga improvements sa kanilang sarili, kayo agad ang kanilang maiisip sapagkat kayo yung bumabati sa kanya, kayo yung nagko-congratulate sa kanya sa mga bagay na ganon. Kaya gawin nyo rin mga kamamay, paminsan-minsan na i-congrats sila, purihin sila, pero wag naman sosobra. Makakasigurado ako mga kamamay na yan ay makakatulong upang lagi kang isipin ng isang lalaki. So next. Be playful and tease him lightly. Ika nga bigyan nyo rin sila ng mga kakatawang mga jokes. Okay? So, maging masayahin ka lang pagkakasama siya kapag ka palagi mo kasing napapangiti ang isang lalaki kahit sa mga simpleng bagay. Okay? Sigurado ako mga kamamay, mas maiintriga sa iyo ang isang lalaki. Yung tipong parang ang gaan-gaan lang sa iyo ng ibang mga bagay. Kung may mga problema dumarating sa buhay mo, parang napaka-light lang nito sa iyo. Okay? So, hindi mo masyadong dinidibdib ang mga problema at sa madaling sabi, tinatawanan mo lamang. So, kapag kakasama ka ng isang lalaki, so nandun ang sense of humor mo, napapangiti mo siya kahit napakabigat na ng sitwasyon, makakatulong yung mga kamamay. Okay, na maintriga sa iyo ang isang lalaki at mas makilala ka pa at lagi kang iisipin ng isang lalaki kapag kaganyan ka. So, bakit kaya iisipin ng isang lalaki na, bakit kaya ganito tong babae na to? Bakit parang ang swabe lang sa kanya ng mga bagay-bagay? Hindi siya nai-stress sa mga problema dumarating sa kanyang buhay. So ano pa ba kaya ang pwede kong matutunan, malaman, ma-explore pagdating sa kanya? Di ba? Iisip-isipin ka ng isang lalaki kapag ganyan. Kaya mga kamamay, maging playful kayo. Laruin nyo lang ang mga bagay-bagay. At syempre, i-tease nyo rin sila lightly. Mga kamamay, bago natin continue ang ating video ito, isa lang hinihiling ko, if ever na nagugustuhan mo yung mga ganito klase ng love advice, huwag mo kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell at mag-like na rin sa video ito. So next, be supportive without being clingy. Alam niyo mga kamamay, pagdating sa isang lalaki, natutuwa sila, okay, at nagagalak sila sa mga babaeng nagbibigay ng support sa kanila. Nagiging supportive sa lahat ng mga achievements na natutupad nila, nagagawa nila sa kanilang buhay. Yung tipong suportahan mo siya, pero dapat wala kang hinihiling o hinihingi na kapalit sa kanya. Baka kasi mamaya, pinupush mo siya sa isang bagay, tapos yung pala may balak ka na makiparte o makihati, okay? So, pinupush mo siya sa isang bagay na, okay, kaya-kaya mo yan gawin. So, pag nagawa mo yan, sigurado ako, yayaman ka. Kapag ka nagawa mo yan, magiging maganda ang buhay mo. Yung pala, may bala ka. So, hindi ganun mga kamamay. Kailangan maging supportive ka sa kanya, pero ipakita mo sa kanya na talagang nandun ka, sincere ka sa pagsuporta, hindi yung may hinihingi kang kapalit. Kailangan talaga na genuine ang ibinibigay mong support sa kanya. Kapag ganyan mga kamamay, nararamdaman ng isang lalaki na talagang pinupush mo siya sa mga pangarap niya, sa mga goals niya, sa mga future plans niya. Sigurado ako hindi ka mawawala sa isipan ng isang lalaki sapagkat kailangan ka niya. Ikaw yung nasa likod niya sa mga problema niya, ikaw yung makakatulong sa kanya, so hindi ka maaalis sa kanyang isipan. So next, maging mahirap makuha pero sa mabuting paraan. Mga kamamay, huwag laging available sa isang lalaki. Huwag palaging oo kapag ka niyayaya. Tandaan yung mga kamamay. Kapag ka nasanay ang isang lalaki na palagi kayong nandyan sa kanilang feeling, sigurado ako bababa ang value mo. Okay? Hindi ka niya papahalagahan, hindi ka niya iisip-isipin kapag ka ganyan. Lagi niyong tatandaan, hindi unlimited dapat ang oras niyo sa isang lalaki. Kamamay, ano bang sinasabi mo? Ano bang example na lang para mas madali namin maintindihan? Ganito yan, kamamay. Kapag ka nag-reply o nag-chat, nag-message sa iyo ang isang lalaki, for example, sinabi niya na, kaibigan, o kaya naman babe, pwede bang samahan mo ako mamaya? May pupuntahan lang akong importante. Kailangan ko lang ng kasama. So, huwag ka muna sumagot sa reply, okay? Bitinin mo muna. Okay, kung maaari, pag nasin mo, huwag mo muna siyang replyan. Hayaan mo muna siya. So ngayon, pag nakita ng isang lalaki na sinin mo ang kanyang message at hindi ka nagre-reply, mag-iisip ngayon ng isang lalaki. Iisipin niya na, aba mamaya na yon, isang oras na lang, pupunta na ako doon sa isang event, pero wala pa rin tong reply. So ngayon, kukulitin ka na niya ng kukulitin. Ngayon, lagi ka na niyang iisipin. Okay? So ano kayang ginagawa nito? Ano na kayang inuuna nito? Bakit hindi siya nagre-reply sa akin? Mamaya na yon. So nasa isip ka ng isang lalaki ngayon. So sa lahat ng pagkakataon mga kamamay, kapag kaganyan, mahirap kang makuha, sigurado ako hindi ka maaalis sa isipan ng isang lalaki. Pero
magre-reply ka naman sa kanya. Okay? Sasamahan mo siya pero magre-reply ka din naman sa kanya ng kaunting oras pa. Ika nga paghintayin mo lang siya o pasabikin mo lang siya or pakabahin mo ng konti, sabihin mo sa kanya na, ay sorry, medyo may ginawa lang talaga ako kanina, medyo matagal kasi bago natapos. So, kamusta ba araw mo? Ano bang maitutulong ko sa'yo? Di ba mga kamamay, hindi masama pero ang isang lalaki ay nag-alala. Okay, inisip na ano kayang ginagawa mo, kailangan kita. So, pagka ganyan mga kamamay, tataas ang halaga mo sa isang lalaki at lagi kanyang iisipin. Kaya mga kamamay, huwag kayong magiging available sa lahat ng pagkakataon o kaya naman ihang nyo ng konting oras bago kayo mag-reply sa kanila. So, sa ganyang pagkakataon, sa ganyang paraan, mga kamamay, tataas ang halaga mo sa isang lalaki at lagi kanyang iisipin. So, next, pagiging tapat at totoo. Yes, mga kamamay, kapag ka nalaman ng isang lalaki na hindi ka nagdadalawang isip na mag-share sa kanya ng mga totoong bagay, yung mga totoong meron ka, yung totoong mga nangyari, sigurado ako mas lalo kanyang iisipin, lalo kanyang pahahalagahan. Sapagkat totoo kang tao eh. Ganyan ang gusto ng isang lalaki, yung mga totoong babae, yung mga hindi naglilihim, hindi nagtatago, yung may confident ba? Okay, gustong-gusto yan ng isang lalaki. Sapagkat kapag ka dumating din yung mga time na kailangan niya ng tulong mo, hindi siya magdadalawang isip na mag-share din sa iyo ng totoong problema niya sa kanyang buhay. Kaya pinipili din ng isang lalaki yung isang babaeng may confident at may pagkatao na totoong mag-share sa kanya, na totoong pag-usap sa kanya nang walang inililihim na kung anumang bagay. So isa yan sa mga katangian ng isang babae na kailangan ng isang lalaki, yung maging totoo ka at tapat sa kanya. So next, magbigay ng kakaibang usapan. Yes, mga kamamay, interesting to, no? Kung gusto nyo na palagi kayong isipin ng isang lalaki, kailangan meron silang excitement sa bawat conversation ninyo, sa bawat pagkikita ninyo. Kailangan paminsan-minsan tanungin nyo rin sila ng mga kakaibang katanungan. Hindi yung, kamusta? Kumain ka na ba? Okay lang. Ano, balita, ganito, hanggang sa matapos na. Huwag ganon. Magkaroon kayo ng kakaibang usapan ba? Ano bang example ka, mama, na sinasabi mo? Hindi ko magets. Ang ibig sabihin dito, for example, tanungin nyo sila na, mahal, o kaya naman, miss, kung meron mga bagay na hindi pa ako alam sa iyo, ano kaya yon? Pwede mo bang i-share sa akin? So, yun yung mga bagay na talagang nakaka-intriga. Ika nga talagang mag-iisip ang isang lalaki na ano nga ba yung ugali ko na hindi mo pa alam, 'di ba? So, mag-share siya na mag-share sa inyo hanggang sa lumalim ang usapan, hanggang sa lumalim ang conversation, at sigurado ako, diyan kanya maiisip, diyan kanya maaalala palagi sa iyong mga katanungang ganyan. Kaya isa yung sikreto mga kamamay para lagi kang isipin ng isang lalaki. Okay? So next, magpaabot ng simpleng gesture of kindness. Lagi niyong gagawin ito mga kamamay. Okay? So sa isang lalaki, napakahalaga nito na binibigyan niyo sila ng interest, na talagang nagbibigay kayo ng malasakit sa kanila, yung tipong kapag ka na-stress sila, pinapangiti mo. Okay? Kapag nakikita mo na nalulungkot sila, nagsisend ka ng mga videos, ng mga memes, ng mga jokes. So, simpleng kindness po yan mga kamamay. Gesture of kindness, simple lang yan, pero nakakatulong yan upang maging masaya ang isang tao, ang isang lalaki. At nakakatulong din yan mga kamamay kapag may sense of humor ka, lagi kang iniisip ng isang lalaki sapagkat bibihira yung mga babaeng may sense of humor na ang sarap kasama. Parang chill-chill lang, hindi ka malulungkot, diba? Sino ba nang may ayaw na ganyan? Sino ba namang ayaw na tumawa at umiti kapag magkakasama? So, kapag ganyan mga kamamay, iisipin ka ng isang lalaki at talagang hindi ka niya makakalimutan. Ikaw lagi ang naaalala niya sa mga bagay na ganito, sa mga bagay na ganyan. Kaya mga kamamay, mag-abot palagi ng mga simpleng gesture of kindness. Yung bang may malasakit. Kung na-stress, i-comfort nyo sila. Okay? So, next. Maging emotional support. Mahalaga ito mga kamamay para lagi kang isipin ng isang lalaki at kadalasan nahuhulog ang isang lalaki sa mga babaeng ganito. Kaya napakahalagang pakinggan nyo ito mga kamamay. So be support o be emotional support. Pag sinabing ganyan mga kamamay,
nagiging supportive kayo sa kanyang mga nararamdaman. Sa mga emotional feelings, kung siya man is may pinagdadaanan, may problema, kung nakita nyo na meron siyang post sa Facebook ng kanyang nararamdaman, ng kanyang pinagdadaanan, so subukan nyo mga kamamay na i-message, na i-chat, or mag-comment kayo na tanungin nyo yung bang parang may concern kayo sa kanya. Pero totoo, dapat may concern kayo. Alamin nyo kung paano kayo makakatulong sa kanila, kung paano nyo masusolusyonan ang problema niya na magkasama kayo. So sigurado ako kapag kaganyan ang inyong pinairal, ang inyong ginawa sa isang lalaki o sabihin na natin pwede rin sa isang babae, makukuha nyo yung loob ng isang lalaki. At kadalasan, lagi kayong iisipin ng mga ito at kadalasan din, marami ang nahuhulog ang feelings sa ganyan. Nadidevelop ba ika nga? Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyong gawin upang lagi kang isip-isipin o mabaliw sa kaisip sa iyo ang isang lalaki. For more video and love advice na kagaya nito, huwag kalimutan na mag-click yung subscribe button, notification bell at i-like na rin ang video ito para sa mas marami pang video kagaya nito. And syempre, kung interesado pa rin kayo ng mas marami pang love advice na kagaya nito, may isa pa tayong channel, Home of Love Advice. Huwag niyo po sana kalilimutan na bisitahin at mag-subscribe din sa ating channel na yan. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.